Makinig ka, this video might hurt you. Ngunit kung gusto mo talagang umunlad sa buhay, kailangan mong harapin ito. Dahil ipapaunawa ko ngayon sa iyo rito kung bakit may mga lalaking walang direksyon sa buhay. I-expose ko sa iyo ang nakatagong realidad at dahilan kung paano ang isang lalaki ay nawawala sa direksyon niya. Hindi dahil malas siya at hindi rin dahil kulang siya sa opportunity, kundi dahil mali ang priorities niya. At kung problema mo rin ito, ngunit ayaw mong ayusin, mauubos lang ang oras mo, ngunit wala kang mararating. Makinig ka, time is neutral, wala itong pinapanigan, ngunit ang mga priorities mo kapag hindi naka-align, yan ang sisira sa iyo. At kung gusto mo ng ganitong real talk, walang filter at walang drama, mag-subscribe ka na dahil hindi ito para sa mahihina. Didiretsahin na kita, hindi ka busy, distracted ka lang talaga. Malaki ang pinagkaiba niyan, scrolling, chasing validation, panonood mo ng content na wala namang ambag sa buhay mo. Yan ang mga inuuna mo, tapos magtataka ka kung bakit wala kang progress. Tandaan mo, your attention is your currency. Meaning, kung saan mo inilalagay ang focus mo, doon din napupunta ang buhay mo. Kaya saan ka ba nakafocus? Sa growth o sa instant pleasure? Nare-realize mo ba yan? Bawat minuto na sinasayang mo, hindi na babalik yan. At habang inuuna mo ang mga bagay na walang kwenta, nalalaka na rin sa pagiging average. Delikado yan. Yan ba ang plano mo sa buhay? Makinig ka, karamihan sa mga average na lalaki, ganito. Ayaw nilang maghirap, magsakripisyo at makaramdam ng discomfort. Gusto lang nila ng good feeling, gaya ng motivation, dopamine at validation. Ngunit ang problema, feelings are temporary, results are built. Naunawaan mo ba yan? Tandaan mo ang prinsipyong ito. Discipline over emotion, execution over mood. Kaya tatanungin kita, ikaw ba yung lalaki na kumikilos kahit walang gana o ikaw yung naghihintay munang ma-motivate? Dahil ito ang masakit na realidad tungkol dyan. Kung kailangan mo ng motivation para kumilos, mahina ka pang nilalang. Dahil ang lalaking may tibay, kahit pagod, kahit walang gana, gumagalaw yan. Ikaw ba? Anong ginagawa mo? Kung inuuna mo ang feelings mo, mapag-iiwanan ka ng realidad at gagamitin niya ng mundo laban sa'yo. Ito ang core o pinakaugat ng problema mong yan. Hindi ka naman talaga tamad, malabo ka lang. Ibig sabihin, wala kang malinaw na pagkakaintindi sa sitwasyon mo. Makinig ka, kung hindi malinaw ang target mo at wala kang clarity sa direksyon na gusto mong tahakin, lahat ng ginagawa at gagawin mo magiging random lang. Naunawaan mo ba yan? At kung random lang lahat ng galaw mo, wala kang mararating niyan dahil alalahanin mo ito. Clarity creates power, but confusion creates stagnation. Ikaw, may direksyon ka ba? O nagpapadala ka lang sa kung anong trip mong gawin sa isang random na araw? Ano bang goal mo sa buhay? Specific dapat, hindi general. Saka nare-realize mo ba na wala kang konkretong target kaya ka naliligaw? Naliligaw ka kasi wala kang pinupuntahan, at kung wala kang path o malinaw na direksyon, madali ka ring madistract. Delikado yan, lakan. Makinig ka, lakan. Hindi lahat ng bagay tungkol sa sarili mo ay dapat pinapakita mo. Basic equation na natin yan dito sa channel. Ngunit ikaw, post ka pa rin ng post, share ka pa rin ng share. Validation na naman. Hindi mo ba alam o nalimutan mo na privacy is power?
Meaning, kapag alam ng lahat ang galaw mo, nawawala ang edge mo, nawawala ang advantage na mayroon ka. At ito ang mas malala dyan, nauubos ang energy mo, ang enerhiya mo sa pagpapakita at pagyayabang ng kung ano-ano. Imbis na ilaan mo lahat yun sa paggawa at sa execution. Nare-realize mo ba yan? Bakit mo ba kailangang i-broadcast ang progress mo? Para saan? Para mang-inspire ba talaga? O para lang sa approval? Hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo dyan. Makinig ka. Ang tunay na galaw, tahimik lang yan. Hindi mo kailangang mag-ingay dahil ang tunay na lalaki, hindi niyan kailangan ng audience para kumilos. At kung inuuna mo palagi ang paghahabol sa validation, mapag-iiwanan ka ng tunay na progress. Naunawaan mo ba yan? Ito ang pinaka-brutal na mensahe dito. Makinig ka at umunawang mabuti. Hindi ka lang siguro aware, ngunit sinasayang mo na pala ang buhay mo. Baka nakakalimot ka lakan. Memento mori. Limitado ang oras mo at isang araw sa isang random na sandali, hindi natin masasabi ang takbo ng buhay mo. We are gonna die one day. You are gonna die. Dahil hindi ka special at bawat nasayang na oras, sandali at segundo, hindi na babalik yan. At ang totoong problema mo, akala mo infinite ang oras mo dito sa mundo. Lagi kang late na gumigising, wala kang plano, wala kang urgency, parang hindi ka seryoso sa buhay mo. Seryoso ka ba sa buhay mo o naglalaro ka lang? Dahil kung naglalaro ka lang at aware ka na naglalaro ka nga lang at tanggap mo rin ito sa sarili mo, wala na tayong magagawa dyan. Ngunit nare-realize mo rin ba na habang nagliliwaliw at naglalaro ka lang, may ibang mga lalaki na kumikilos? At sila yung nagkakaroon ng buhay na mas makahulugan, mas makabuluhan, may meaning, may purpose at hindi nakaka-depress. Kumbaga, they have the reason to live. May dahilan sila para mabuhay. Ikaw ba? Anong dahilan mo? Bakit ka gumigising araw-araw? Kaya real talk lang, kung hindi mo kayang irespeto ang oras mo, wala ring re-respeto sa'yo. Kaya tatanungin kita lakan, anong gagawin mo ngayon? Magpapatuloy ka pa rin ba sa parehong pattern o aayusin mo na ang mga priorities mo? Dahil kung hindi at wala kang gagawin, wala ring mangyayari sa buhay mo. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.